Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang ika-112 founding anniversary ng ating mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. This is a big day for them. So, ngayon, naitaon sa SONA ng Pangulo, ang Pangulong Junior o Marcos Junior, wow, nagbigay ng pagbati. Ito, ang post, Marcos Jr. binati ang Iglesia ni Cristo sa ika-112 anibersaryo ng Iglesia. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Marcos Jr. sa Iglesia ni Cristo sa pagdiriwang ng ika-112 anibersaryo nito, kung saan kinilala niya ang mahigit isang siglong ambag ng simbahan sa pagtataguyod ng pananampalataya, disiplina at responsableng pagkamamamayan. Sa kanyang mensahe, hinikayat ng Pangulo ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na ipagpatuloy ang paglilingkod sa kapwa at aktibong pakikibahagi sa nation building. Iginiit din ni Marcos na kaisa ng kanyang bagong Pilipinas. Ano bang sinasabi niyang bagong Pilipinas? O baka bagoong Pilipinas? Meron bang bagong Pilipinas? Ano bang nabago sa Pilipinas mula nung umupo siya? Nagbago sa kabutihan, kaginhawaan, o nagbago negative? Bagong Pilipinas daw eh. Iginiit din ni Marcos na kaisa ng kanyang bagong Pilipinas ang mga organisasyong nagsusulong ng matatag na pamilya, kapayapaan at malasakit sa kapwa. Ito. Bahagi ng kanyang mensahe, sabi niya, may this celebration also inspire renewed reflection on your calling as we continue building the pillars of our bagong Pilipinas. Mabuhay ang INC. So yan, meron siyang official message. Okay. So normal yan eh. Kasi sa laki ng impluensya ng Iglesia ni Cristo sa ating lipunan, lalo na yung kanilang black voting. Yan. Kanya-kanya yan. Politiko man o ano dyan, kanya-kanyang padala ng mensahe. Ako naman, kahit hindi ako member ng Iglesia ni Cristo, but saludong-saludo ako sa ginagawa, yung pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Saludong-saludo ako niyan. Kaya ako, on my personal, pati pamilya ko, pinapaabot ko ang aking taus-pusong pagbati. Sana dadami pa ang mga members ng Iglesia ni Cristo. Sana magtatagal pa ang Iglesia ni Cristo sa ginagawa nila sa pagpapalaganap nga ng pagkakaisa, disiplina at pagsilbi sa Diyos. Okay, dito ngayon. Tanong, ano ang dating sa mga members ng Iglesia ni Cristo? Sa leadership man o yung ordinary members? Ano ang dating sa kanila itong pagbati ng Pangulong Marcos Jr.? Natutuwa ba sila na may pagbati ang Pangulo? Pagkatapos yung nangyari kay Senator Rodante Marcoleta, yan ang tanong eh. Kung ako ang sasagot niyan, ilagay ko ang aking sarili na kasapi ako sa iglesia. Yung ginawa nila kay Senator Marcoleta. To be honest, walang epekto sa akin yan. Pagkatapos ng ginawa nila kay Senator Marcoleta, isang respetado na
At saka nagniningning. He is a shining example of public servant. He embodies the true spirit of public service. Tapos, pinakulong. To me, opinion ko lang ito itong pagbati na ito ng Pangulo is an insult to me as a member of the Iglesia ni Cristo. Kasi, I can just imagine yung hirap ni Senator Marcoleta na nasa kulungan ngayon. To me, it's selective justice. I don't know sa inyo. Sa mga kapatiran nating members ng iglesia, maraming nanonood sa akin. Paki-comment ko no. Ano ang tingin nyo? Taos-puso ba itong pagbati ng Pangulong Marcos sa inyong ika-112 na karawan, founding anniversary? Maligaya ba kayo na binati kayo ng Pangulo na, how do I describe it? Nagalit sa mga kurap. Pangulo na whistleblower kuno. Pangulo na nagsabi, mahiya naman kayo. No, 1 year na. Mula nung mahiya naman kayo, magsosona na naman siya. Anong nangyari sa mahiya naman kayo? Ang ipinakulong niya, itong mga lumalaban sa korupsyon. Kagaya ni Senator Marcoleta at Congressman Mike Defensor. Nagdurusa ngayon. Ang hirap makulong. Bakit ko nasabi ang hirap makulong? Kasi naranasan kong makulong nung kabataan ko pa. Dahil hindi maganda ang buhay ko nung wala pa ako sa Panginoon. Nung hindi ko pa sinurrender ang buhay ko sa Panginoon. 2 beses din akong nakulong bilang minor de edad. Hindi ko na lang idetalye bakit ako nakulong. But alam ko ang hirap, ang baho sa kulungan. Kaya makarelate ako sa hirap ngayon ni na Senator Marcoleta, ex-Congressman Mike Defensor, kasama na si Senator Jingo Estrada. Tapos babatiin niyo ako, iglesia ko, ng maligayang founding anniversary. Yam-yam mo diha, hilom ka diha. Wala sa puso ang inyong pagbati. Yan ang tingin ko kung ako ay member ng Iglesia ni Cristo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ang atop ni Atis na taga Anamugero. So mag-atop na gid siya. Akin na yan. Hulog na. Sige na. Ano ang nahatag si Ate na yero. Ha? Yan ani sa mga uman yan. Yan ani sa tagunan. Oh, bisa na. Oh, hadi. Yang kumudang ka magsarapay. Ha? Karon naman na gid ang atop ni Ate. Napulian na gid to ang yero nga daot na. Salamat kayo sa Ginoo. Una nagpasalamat ko sa Ginoo nga na siya gamit ng tao, labi na sa nag-sponsor, labi na po sa disaligan, na mga kapadangat na mga tabang. Salamat kaayo kung wala siya. Ang Ginoo, hindi pa ko mga pulis akong nga 13 na katuig nga ay pagyud na pulihan og pero salamat gid sa Ginoo. Ginautunta nga aduna pay mga katawhan nga mapadangat ang iyang tabang. Kay aron magpasalamat pud sila o. Dalaygon ang Ginoo. Oo. Pila na dai imong anak kabukte? 5 unom akong anak, ang akong bana
naa sa kulungan nya ako ra isa nag Buhi. buhi nya wala gid ko igong pundasyon nga makapalit kay kung naa ako'y gamay nga kwarta sa pagkaon ra man ginamutaman Oo. yun ang galisod gid ko makapailis sa akong ato. Oo. So nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga naa siya gigamit nga tawo nga makatabang sa nag-sponsor. Salamat.